man lang sumalubong sa akin. Mga walang utang na loob na inapo. Ingat bata. Ayos ka lang, Bobby? Wak! Isa ka palang inabo ng pamilya Santos. At may dala ka pang gintong selyo. Ito ay ang tunay na tagapagmana ng aking ninuno. Kung ibang tao ang nakatagpo mo, hindi ko masasabi. Pero dahil ako ang iyong ninuno ang nakatagpo mo, tiyak na hindi ka mamamatay. Ikaw, sino ka ba? Ako ang iyong ninuno. Hoy, ikaw, batang ito, bakit ang bastos mo? Nasaan ang nanay at tatay mo? Ang aking mga magulang ay patay na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Malamang ilang beses na silang na-reincarnate. Ang sinasabi mo ay pawang kasinungalingan. Bata, kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway, magagalit na ako sa'yo. Anong bata? Munting tunay na apo, na aksidente ka kanina, pero ako ang nagligtas sa'yo. Oo nga, naaksidente nga ako kanina. Bumagsak ang sasakyan, at nawalan ako ng malay. Pero, bakit wala man lang akong sugat sa katawan ko ngayon? Siyempre, dahil sa akin ang iyong ninuno. Imposible. Ang ninuno ng aming pamilya ay mahigit 1,000 taon na ang edad. Paano magiging isang bata tulad mo? Ayaw mo pa rin maniwala. Ikaw nga talaga ang aking ninuno? Mabuti naman, maliligtas na si Lolo. Malapit nang dumating ang ninuno. Bakit wala pa si Bea? Naglakas loob siyang magpakita ng kawalang galang sa pagbaba ng ninuno. Talagang hindi ko alam kung paano ginagawa ng tunay na panganay na apo na babae ng pamilya Santos ang mga bagay. Wala man lang kahit kaunting paggalang. Ang pagbaba ng ninuno ngayon ay partikular para iligtas si tatay. Buti na lang si Leo ang nagpunta para sumalubong. Kung si Bea Santos pa ang maghihintayin natin, tiyak na magagalit ang ninuno. Tama na, huwag nang magsalita. Kapag dumating na ang ninuno, pakiusapan natin siyang gamutin agad si tatay. Tatay. Malapit nang mawalan ng malay si tatay. Tatay, nanay, dumating na ang ninuno. Mukhang napakamakapangyarihan. Talagang pambihira ang ninuno. Malugod po naming tinatanggap ang ninuno. Tumayo na kayong lahat. Ako si Marco Santos. Ang ika-11 henerasyong apo sa tuhod ng pamilya Santos ay nagpupugay sa ninuno. Sige, alam ko na ang lahat. Mabigat ang sakit ng iyong amang si Ricardo Santos. Ang pagbaba ko rito ay partikular para iligtas siya. Malapit nang mawalan ng malay ang tatay ko. Ninuno, dito po. Mula ngayon, walang sino mang papayagang pumasok. Walang sino mang papayag ang pumasok. Paano kung pumasok si Ma'am Bea? Hindi natin siya mapipigilan, di ba? Kayo tatlo, manatili kayo rito. Kapag pumasok si Bea Santos, huwag kayong magpanggap. Opo. Tumigil ka. May mahalagang bagay ang pamilya Santos ngayon. Walang sino mang papayag ang pumasok. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para harangan ako? Tingnan mong mabuti kung sino ako. Umalis ka sa harap ko. Paumanhin, Ma'am Bea. Iniutos na po ni Ginoong Leo. Walang sino mang papayag ang pumasok. Si Ginoong Leo? Ako ang panganay na apo na babae ng pamilya Santos. Papasukin mo ako. Paumanhin, hindi namin magagawa. Ikaw, hindi ba nirerespeto ang panganay na apo na babae ng pamilya Santos? Paano naman ako ang ninuno ng pamilya Santos? Anong pinagtatawanan ninyo?
Siya ang ninuno ng pamilya Santos. Ma'am Bea, ito ba ang sinasabi mong ninuno ng pamilya Santos? Para bang hindi pa siya natututong magdidi? Ikaw, Espesyal na inutusan kami ni Ginoong Leo na hadlangan ka. Talagang nanggugulo ka nga, ano? Gumagamit ng bata para magpanggap na ninuno. Akala mo bata nga kami? papasukin ninyo ako. Ako na! Mag-ingat ka. Mukhang seryoso itong batang paslit na ito ah. Halika, sa isabayan kita ng konting practice. Mag-ingat ka. Anong nangyayari? Bakit ang lakas ng batang ito? Hindi ninyo kayang talunin ng isang batang paslit. Nakakahiya. Ano na ang gagawin natin? Kung makikipag-away tayo sa isang bata, at kumalat ang balita, paano na ang reputasyon ko, Carlos? Baka gusto mong sumubok. Sige, Sandali. Ikaw, anong gagawin ninyo? Ma'am Bea, nais ko lang maglaro dahil bumalik ang aking pagkabata. Gusto ko siyang sabayan sa taguan. Sige! Kung gayon, sasabayan ko kayo ng laro. Ninuno, sila ang tatlong mahusay na mandirigma na sinusuportahan ng aking kapatid. Hindi pwede. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan para makapasok. Pia, relax. Isang kamay lang, tapos na. Batang paslit, ang dami mong salita. Handa ka na? Mag-ingat ka. Ito. Batang paslit, naghahanap ka ng away. Ito, bata pa ba talaga ito? Anong klaseng halimaw ito? Isang galaw lang, natalo na niya ang tatlong mahusay na mandirigma. Kayong tatlong munting bata, naglakas loob kayong magpakita ng kapangahasan sa harap ko. Ngayon, nagpakita ako ng habag. Sa susunod, hindi na kayo magkakaroon ng ganitong swerte. Umalis na kayo! Sino pa? Kung nahadlangan ninyo ang pagliligtas ng ninuno ko sa lolo ko, kayo ba ang mananagot? Paumanhin, Ma'am Bea, hindi namin alam na siya pala ang ninuno ng pamilya Santos. Kanina, may isang ninuno na ang kasama ng pamilya Santos na pumasok. Ano? Oh? Ninuno, Kumusta na ang tatay ko? sa normal na kalagayan, 0 ang tsansa na mabuhay siya. Pero, nandito na ako. Ibig sabihin, magagamot ng tuluyan ang tatay ko? 50% tsansa. Tungkol sa tao, ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran na. Gagawin ko lang ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako maaaring sumalungat sa tadhana dahil sa pamilya. Siya, Marco, mga ina po tayo ng ninuno. Tiyak na gagawin ng ninuno ang lahat para iligtas si tatay. Pero ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran na. Hindi natin dapat pahirapan ng sobra ang ninuno. Tama, tatay. Manalig ka na lang sa ninuno. salamat po sa inyo, ninuno. Pakiusap, gamutin mo na siya agad. Huwag magmadali. Pero ito, hindi na kaya ng tatay ko. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapag kinain niya itong pampanumbalik na gamot at sinamahan ng paggamit ng lakas, maaaring magkaroon ito ng epekto. Tigilan mo! Kayong mga, gusto ninyong papatayin ng lolo? Sino ang nagpabalik sa iyo? Hindi mo ba nakikita na ang ninuno ay ginagamot si Lolo? Ikaw ang gustong pumatay kay Lolo? Peke ito! Siya ang tunay na ninuno. Bea, ano ba talaga ang layunin mo? Ngayon ka pa magulo, para sa akin. Peke lang ang pag-aalala mo kay lolo. Ang totoo, gusto mo lang ng parte sa ari-arian. Hindi ganoon. Nung pagdating ng ninuno, wala ka man lang. Ngayon, anong kaguluhan ang dala mo? Ano ba ang ginagawa ng driver ng truck? Paano siya nakaligtas ng walang galos? Oo nga, Paano ka nakapasok? Nasaan ang tatlong mahusay na mandirigma?
Paano kanila pinapasok? Talagang humina na ang pamilya Santos. Yung 3 munting bata, mataas pa ba ang turing ninyo sa kanila? Gusto pa akong hadlangan? Mga walang utang na loob na inapo. Masama ang intensyon mo. Dumating na ang ninuno. Hindi ba alam ng mga walang pakialam na dapat umalis? Ako, At ikaw, paano nagkaroon ng ganitong inapo ang pamilya Santos? Mamamatay na ang tatay mo, bulag ka pa rin at walang malay, madaling maniwala sa masasamang tao. Ikaw ang nagpapagulo dito. Ako? Ikaw, hindi ka karapat-dapat sa komento ko. Sunod. Ikaw ang pinakamasahol. Ikaw malaking baboy. Punong-puno ng taba, mukhang baboy. Hanggang saan ka para magpanggap na ninuno ako? Batang paslit, wala ka pang alam. Naglakas loob kang magsabi ng mga salitang labag sa kaugalian. Ako ang ninuno ng pamilya Santos. Sino ka ba? Kayong mga walang utang na loob na inapo, bulag! Kinilala pa ninyong ninuno ang patay na matabang ito. Ipapataw ko ang parusa ng pamilya. Lahat lumuhod. Anong nangyayari? Ang pagpigil ng dugo ko sa mga inapo ng pamilya Santos na palaging epektibo, bakit hindi gumana? hindi mo na kayang magpanggap, di ba? Akala ko ba mayroon kang tunay na kakayahan? Ikaw. Bea, nasa bingit ng kamatayan ang lolo mo. Dinala mo pa rito ang isang bata para pigilan ang ninuno sa paggamot sa kanya. Ano ba talaga ang balak mo? Napakalakas ng kapangyarihan ng ninuno, espesyal siyang bumaba para gamutin si Lolo. Ang pagharang mo ng ganito. Hindi kaya gusto mong papatayin si Lolo? Maniwala kayo sa akin. Siya talaga ang tunay na ninuno. Sasabihin mo sa akin na ang batang paslit na ito ay ang ninuno ng pamilya Santos? P, nag-iisip ka pa ba? O ginagawa mo kaming tanga? Ninuno, kakainom lang ng pampanumbalik na gamot ng tatay mo. Gagamitin lang niya ang kanyang lakas at gagaling na siya. Walang sino man sa inyo ang dapat manggulo ngayon. Narinig nyo? Ang sinasabi nitong matabang-mataba na pampanumbalik na gamot ay ordinaryong food supplement lang. Walang anumang epekto. Sadyang pinapatagal niya ang oras ng paggamot, gusto niyang papatayin si Ricardo Santos. Kalokohan! Ikaw na batang paslit, ano ba ang alam mo? Ang ninuno namin ay buhay na immortal na mahigit 1,000 taon na. Paano niya papatayin ang sarili niyang mga inapo? Bea, sino ba talaga ang batang ito? Tito David, siya talaga ang ninuno. Si ninuno ay personal na sinundo ni Leo. Paano mo naman masusundo ang isa pa? Bea, sa tingin ko ay umaasa ka lang sa pagmamahal sa'yo ng lolo mo na palagi kang pinapaboran. Kaya nagiging mayabang ka. Sayang ang kabutihan sa'yo ni Lolo. Ikaw na taksil! Gusto mo bang talagang pumatay kay Lolo? Tama na! Walang kwenta ang pagdedebate. Kung kinikilala ninyo siya bilang ninuno at kapag hindi siya nakapagpagaling, kayang-kaya niyo bang panagutan? Paggawa ito ng pagpatay at ikaw ang mamamatay tao. Dito, kung ipagpapatuloy mong istorbohin ang paggamot, hindi kita palalampasin. Isang peke lang siya? Ano ang gagamitin niya para magpagaling? Food supplement ba? Kung hindi niya kayang gamutin, ikaw kaya ang makakagamot? Tiska, Maliit na bagay ito. Talagang ako lang ang makakagamot nito. Dahil ako ang tunay na ninuno. Tito David, maniwala ka sa akin. Siya talaga ang ninuno. Totoo. Paano natin maipagkakatiwala ang buhay ni lolo sa isang maliit na bata? Tatay, sa tingin ko itong si Bea Santos ay nawawala na sa sarili. Kumuha pa ng bata para magpanggap na ninuno. Asawa ko, huwag kang maniwala kay Bea Santos. Kung talagang hahayaan nating gamutin ng batang ito, paano kung mamatay si tatay? Paano ka makakaharap sa mga ninuno ng pamilya Santos? Kung may mangyari kay Lolo, ako ang mananagot sa lahat. Mananagot? Anong pananagot mo? Kung talagang mamatay si Lolo, ano ang ipapalit mo sa buhay niya? Sa ngayon, maliban sa ninuno, walang sinuman ang dapat humawak kay lolo. Ninuno, ano ang gagawin natin? Mga simpleng inapo lamang. Makakapigil ba sa akin? Batang paslit, bumaba ka riyan! Bumaba ka riyan! Ikaw, Ninuno, Bea, saan mo nakita ang munting hayop na ito? At nangahas pang hamakin ang pinuno ng aming pamilya Santos. Umalis ka, lumayas ka ngayon din. Tito, ako. tingnan ninyo. Lolo, Tatay,
Lolo, Huwag kang mamatay, Lolo. Bea, huwag kang magpanik. Ayos lang ang lolo mo. Ayos lang? Wala na siyang tibok ng puso. Ikaw na munting hayop. Pananagutan mo ito. Tito, sandali lang muna. Ninuno, kami. Ano pang hinihintay? Wala nang tibok ng puso ang lolo mo. Napakabuti niya sa'yo noon at ibibigay pa sa'yo ang lahat ng kanyang ari-arian. Ikaw naman, nakipagsabwatan ka pa sa munting hayop na ito para patayin ang lolo mo. Anong karapatan mo pa na maging inapo ng aming pamilya Santos? Eto na, saan naman matututo ng pagtusok ng karayom ang isang munting bata? Ang bawat karayom ay tinutusok sa punto ng kamatayan. Pinaghihinalaan kong may sadyang nagnanais na saktan ang tunay na apo ng aming pamilya Santos. Sino ang nagturo sa iyo? Tama. Paano mauunawaan ng isang bata ang mga ganitong bagay? Tiyak na may nag-udyok sa kanya sa likod. Hindi. Hindi ako. Hindi ako. Alam ba ninyo talaga ang paraan ng paggamot? Ang ginawa ko ay ang natatanging kasanayan ng aming pamilya Santos, ang 3 karayom ng plum blossom. Pansamantalang pagpigil lang ng hininga iyon. Kapag ginamit ko ang aking lakas upang basagin ang mga punto, siya ay muling mabubuhay. Ikaw, alam mo ang nawalang 3 karayom ng plum blossom ng aming pamilya? Bea, para sa mana, ginawa mo talaga ang lahat. Kung hindi, paano malalaman ng isang batang paslit ang tungkol sa 3 karayom ng plum blossom? Ikaw ang nagturo sa kanya, di ba? Mga walang katotohanang salita. Ang 3 karayom ng plum blossom ay isang kathang isip lamang. Wala kailanman ang 3 karayom ng plum blossom sa aming pamilya. Tama. kung talagang gusto mong iligtas ang lolo ko, bakit hindi mo na lang siya diretsyong papanagutin? Bakit pa kailangan ng drama ng muling pagkabuhay? Maliwanag na pagdadahilan lang iyan. Bea, huwag mong isipin na kapag gumamit ka ng bata para pumatay, hindi ka na mananagot sa batas. Ikaw ang tunay na salarin sa likod ng pagkamatay ng lolo mo. Tumawag ka agad ng pulis. Ipakulong siya. Doktor, kamusta ang tatay ko? Tito David, Ikaw, walang utang na loob na anak. Tito, Hindi ko alam, Lolo, na magiging ganito ang kalagayan. Siya, ginamit niya talaga ang mahika para iligtas ako. Siya talaga ang ninuno. Magsisinungaling ka pa. Ang tunay na ninuno ay nandito mismo. Ang lolo mo ay maaaring mabuhay pa sana. Dahil lang sa dinala mo ang munting hayop na ito na nanggulo, namatay ang lolo mo. Bagaman ako ay isang doktor ng Western Medicine, nakapag-aral din ako ng akupuntura sa loob ng 8 taon. Ang 3 puntong ito ay napaka-espesyal ng pagkakaturok. Sino ang nagturok? Doktor, ang batang paslit na ito ang nagturok. Sabi ko na nga ba, siraulo siya. Walang taros na pagtusok ng karayom. Siya ang pumatay sa lolo ko. Paano nangyari yon? Sa murang edad mo, kaya mo palang gumamit ng ganitong napakahusay na pamamaraan ng pagturok? Doktor, ang 3 karayom na iyon, hindi ba't lahat ay tumama sa punto ng kamatayan? Ang 3 karayom na ito, bawat isa ay tumama sa punto ng buhay. At ang lalim at lakas ng bawat turok ay eksaktong-eksakto. Para nang ang pamamaraan ng isang Diyos-Diyos ang manggagamot. Ito, paano nangyari iyon? Kung tumama sa punto ng buhay, bakit namatay ang lolo ko? Lolo, Tatay, kamusta ka na? Lolo! Lolo! Gumaling ka na! nababaliw na kami sa pag-aalala sa'yo. Tatay, noong mga araw na may sakit ka, si Leo lang ang laging nasa tabi mo. Araw-araw, inaalagaan ka niya ng maigi. Pumayat na nga siya ng husto. Nanay, tungkulin ko pong alagaan si Lolo. Basta't gumaling ka lang po, Lolo. Kahit maghirap pa ako, okay lang. Salamat sa hirap, Leo. Nasaan si Bea? narito po ako, Lolo. Lolo, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Mabuti na ako. Napakaganda ng pakiramdam ko. Para akong bumata ng 10 taon. Sino kaya ang dakilang tao na nagligtas sa akin? Lolo, ang ninuno po ang nagligtas sa inyo. Ito? Ito ba ang ating ninuno? Opo, salamat sa pagtusok ng karayom ng ninuno sa inyo. Kaya kayo ay muling nabuhay. Ako si Ricardo Santos. Ang ika-10 henerasyong apo sa tuhod ng pamilya Santos ay nagpupugay sa inyo, ninuno. Si Ricardo Santos po ay nagpupugay sa inyo, ninuno. Wag na! Huwag ka nang magpupugay! Kakagaling mo pa lang sa sakit! Hindi pwede! Hindi natin pwedeng hayaan na maniwala si Lolo sa sinasabi ni Bea Santos. Sa totoo lang, si Lolo ay hindi pa nakikita ang tunay na ninuno. Kalokohan! Lolo,
Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ni Bea Santos. Ang sakit ninyo po ay ang tunay na ninuno ang nagpagaling. At itong munting bastardo ay sinadya ni Bea Santos na maghanap ng peke para magpanggap. Siya ang humahadlang sa pagliligtas namin sa inyo. Gusto niya kayong patayin. Bea, totoo ba ang sinasabi ni Leo? Hindi po ganoon, Lolo. Wala po akong sinadyang hanapin para magpanggap. Kahit mukha siyang bata. Pero siya talaga ang ninuno. Bastos, ako ang gumamit ng pampanumbalik na gamot para iligtas ang apo sa tuhod. Ikaw, sinasabi mong itong bata ang ninuno? Ikaw, ito ay labag sa kaugalian. Ito. Sino naman ito, tatay? Siya ang tunay na ninuno. Sino naman ito, tatay? Siya ang tunay na ninuno. Paano nangyaring may dalawang ninuno? Lolo, ito ang tunay na ninuno. Binigyan ako ng mga ninuno ng numero ng flight. Ako mismo ang sumundo sa kanya sa paliparan. Itong ninuno, nakasalubong ko lang sa daan. Nakasalubong sa daan? Marangal ang katayuan ng ninuno. Bakit siya maglalakad-lakad sa daan? At saka, hindi basta-basta nakakasalubong ang ninuno. Bea, kumuha ka lang ng bata at pinagpanggap na ninuno. Hindi ba't gusto mo lang papatayin ang lolo para mamanahin ang ari-arian? Kayong mga inapo, kayo'y napakatanga. Kanina pa, ginamit ko na ang 3 karayom ng plum blossom para iligtas ang aking apo sa tuhod. Pero naniniwala pa rin kayo na itong patay na mataba ay ang ninuno? Naloloko ba kayo o sinasadya ninyo? Tumigil ka. Ikaw, batang ito, nagsisinungaling ka pa rin. Ang tatay ko ay nailigtas ng pampanumbalik na gamot ng ninuno. Yang 3 karayom ng plum blossom mo, peke lang iyan. Yung 3 karayom ng plum blossom mo, peke talaga yan. Doktor, sabi mo marunong ka ng acupuncture. Alam mo ba kung totoo o peke yung 3 karayom na yon? Limitado ang kaalaman ko at hindi ako ganap na bihasa sa tradisyonal na medisina. Hindi ako makapaghusga. Ngayong gumising na si Lolo Santos, aalis na muna ako. Dahil gumaling na ako, kalimutan na natin kung sino ang totoo at sino ang peke. Lolo, hindi pwedeng basta-basta na lang yan. Hinarangan ni Bea Santos ang pagliligtas namin sa'yo. Gusto ka talaga niyang patayin. Ako. Ito, tatay, ipinaalam ko na kay Tito David na pumunta sila rito. Una, para ipagdiwang ang iyong paggaling. At pangalawa, para patunayan kung sino ang tunay na ninuno. Ayos! Pagdating ng mga inapong yan, palo sa puwit ang aabutin ninyo. Nagmamatigas ka pa. Sa oras na yon, ikaw na munting bastardo, hindi lang palo sa puwit ang sasapitin mo. Sige, maghintay tayo at tingnan natin. Dumating na si Ninuno David Santos. Narinig ko na may nagpapanggap na ninuno rito. Ako si David Santos, isang apo sa tuhod. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong kapal ng mukha. Apo sa tuhod na si David Santos, gusto kong malaman kung sino ang may ganitong kapal ng mukha. Si kapatid David pa lang dumating. Pasensya na at hindi kita nasalubong. Kuya Ricardo, buti na lang at nagising ka na. Tumawag sa akin si Marco at sinabi na may nagpapanggap na ninuno dito para gamutin ka. Pero ang totoo, gusto kanyang patayin. Ang pamilya Santos ay 1,000 taong pamilya. Paano tayo malilinlang ng ganitong hamak na paraan? Sino nga ba? Tito David, siya po. Munting bastardo. Ito. Ang batang ito ay nagpapanggap na ninuno. Lolo David, bagamat ang batang ito ay peke, may nasa likod niya na nag-utos. Sino ang nasa likod na nag-utos? Hindi ko siya palalampasin. Siya! Si Bea Santos! Tito David, ako po. Ang lakas ng loob mo. Ang pamilya Santos, paano nagkaroon ng isang babaeng labag sa kaugalian na tulad mo? Ipinahiya mo ang mukha ng yumao mong ama. Ang ingay! Dumating pa lang ang daldal na agad. Hindi ba't ito ang anak ni Jenshan? Nung bata ka pa, ako ang nagbuhat sa'yo. Nung bata ka pa, niyayakap kita. Ang batang ito, walang galang. Ang lakas ng loob mong tawagin ng diretso ang pangalan ng tatay ko. Ang tito ko ay isang propesor sa Pambansang Instituto ng Arkitektura. Isang mahalagang talento para sa pagpapaunlad ng bansa. At ganito mo siya iniinsulto at minamaliit? Grabe ka na talaga. Ano naman kung talento siya? Dahil pa rin yan sa protection ko ang inyong ninuno. Ikaw, munting hayop, wala ka talagang alam sa mundo. Ang 2 pinsan ng lolo ko ay mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Ginagawa mo yan, para kang naghahanap ng kamatayan. Tama, at meron ding si Carlos Santos. Tama, at meron ding si Carlos Santos. Tama, at meron ding si Carlos Santos. Anak ni Jengting.
Bumaba na ako, ang ninuno. Bakit hindi pa siya nagpapakita sa akin? Ikaw, walang alam na bata. Ikaw, nakakagalit ka. Kuminahon ka. Mukhang hindi ka na naman bata. Baka bigla ka na lang mamatay sa galit. Ikaw, Munting hayop, tumahimik ka. Bea, itong batang ito napakayabang kung umasta at magsalita. Hindi lang nagpapanggap na ninuno, hinamak pa ang iyong lolo. Dinala mo siya rito sa bahay, ginulo ang buong pamilya. Ano ba talaga ang gusto mo? hindi ba halata kung ano ang gusto niya? Para sa pera? Bea, napakasama ng puso mo. Mahal na mahal ka ng lolo mo at gusto mo siyang patayin para makuha ang kayamanan. Ikaw, Tumahimik kayong lahat. Sinasabi ninyong peke ako. At totoo yung matabang yun. Subukan natin, ano? Batang amoy gatas pa. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Magpapanggap ka sa akin? Ngayong araw na ito, hindi ka na makakaalis ng buhay. Elias, mag-ingat ka. Bea, nakita mo rin, di ba? Yung tatlong mahusay na mandirigma, paano ko sila pinaalis ng takbuhan? Itong matabang to, hindi talaga kalaban ko. Munting bata. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na ninuno. Ano ba to? Anong nangyayari? Anong nangyayari sa ninuno? Imposible. hindi niya kayang buhatin kahit isang bata? Baka naman itong matabang ito ay peking ninuno. Pero Paano naging bata ang ninuno? Tama. Imposible yun. Bakit ang bigat ng batang ito? Patay na mataba. Oras na para kumilos ako. Ang tanda-tanda ko na. Ilang sipa lang, pagod na ako. Bigyan mo ako ng tubig. Sipo. Ninuno. Ah, Ninuno, ayos ka lang ba? Tumayo ka nga. Dagdagan ko ang bayad mo. Dagdag bayad? Champion ako sa weightlifting noon. May konting lakas pa naman ako. Ginoong Leo, yung sinabi mong dagdag bayad, tutupad ka naman di ba? Huwag kang madaldal. Bumalik ka at bugbugin mo siya. Huwag kang masyadong madaldal. Bumalik ka agad at ituloy mo ang paghampas sa kanya. Munting bata, matagal na akong nag-practice niyan. Iba iyan sa iyong mortal na katawan. Sa ilang sipa mo lang. Hindi mo ako masasaktan. Tama, ang aming ninuno. Hindi na kita pakikialaman, batang paslit, para hindi sabihin na inaapi namin ang mas bata. Talagang hindi karaniwang tao ang ninuno. Kahit ganito, nakakatayo pa rin. Parang walang nangyari. Ang galing talaga. mukhang ikaw ay isang malaking baboy. Malusog pa rin ang katawan. Kung gayon, seryoso na ako ngayon eh. Tingnan mo ang aking suntok. Handa ka ba? Ninuno? Ayos ikaw na munting bastardo. Ang aming ninuno ay ayaw sanang makipag-away sa'yo. Pero dahil paulit-ulit kang nanggugulo, nasaktan mo pa ang ninuno. Kung hindi ka namin paparusahan ngayon, paano kami magiging kapanipaniwala sa Pamilya Santos? Bulag ka ba? Hindi ko naman siya tinamaan. Lolo David! Lolo! Nakita ninyo yun, di ba? Mahabagin ang ninuno. Ayaw sanang makipag-away sa kanya. Itong batang paslit na to na walang alam sa mundo, nasaktan pa ang ninuno. B, saan mo ba nakuha ang batang kalye na to? Ang kapal ng mukha, nangahaspang saktan ang ninuno. Kung hindi kita paparusahan ngayon, saan na napunta ang dangal ng Pamilya Santos? Mga tauhan. Kuya, hindi pa malinaw ang lahat sa pangyayaring ito. Ikaw, wag muna. Kuya Ricardo, hindi pa ba malinaw yon?
Kahit na maaga namatay ang ama ni Bea, sobra-sobra naman ang pagiging paborito mo sa kanya. Tingnan mo nga, anong klaseng ugali na ang pinalaki mo sa kanya? Lolo, Lolo David, siya talaga ang tunay na ninuno. Nung naaksidente ako, siya ang nagligtas sa akin. At pagkatapos, nang magising si Lolo, dahil din yun sa kanyang 3 karayom ng plum blossom. 3 karayom ng plum blossom? karayom ng plum blossom? Hindi ba yon ang teknik ng ninuno? Paano mo nalaman yon? Mga kalokohan! Ako ang tunay na ninuno. Kung hindi ko alam, sino pa ang makakaalam? Kalokohan, ako ang tunay na ninuno. Kung hindi ako, sino pa? Talaga? Hindi. Imposible. Lolo David, huwag kang magpapaloko sa kanya. Malinaw na si Lolo ang ninuno na iligtas ng pampanumbalik na gamot. Ano ba yung 3 karayom ng plum blossom? Chismis lang yon. Wala pang nakakakita niyan. Tama ka, Tito. Kahit si Lolo ay hindi alam ang 3 karayom ng plum blossom. Baka kwento lang yan. At itong batang ito ay nagsasabing, Marunong siya ng 3 karayom ng plum blossom. Alam ko na, may nagkwento lang at pinaniwalaan ng batang ito. Kaya tinuruan ng batang ito ng 3 karayom ng plum blossom. Nagkamali ka, di ba? Hindi ganoon. Taos puso kong gustong iligtas si Lolo. Wala akong masamang intensyon kay Lolo. Kalokohan! Gusto mong mamatay si Lolo. Para makuha mo ang mana, di ba? Hindi. Hindi mo na mahintay kahit sandali. Bea, napakasama ng puso mo. Wala akong ganoon. bago pumanaw ang kuya ko, ipinagkatiwala ka sa akin. Parang ama mo na ako. Ngayon, para sa iyong mga magulang na pumanaw na, bibigyan kita ng leksyon. Ikaw, walang utang na loob na anak. Ikaw, munting bastardo. Bitawan mo ako o sasaktan kita. Asawa ko, ayos ka lang ba? Ikaw, Nakakagalit. Tatay, Kung hindi mo siya pipigilan. Si Bea ang nag-utos nitong munting bastardo. Baka sa hinaharap, pati ikaw ay kaya na niyang saktan at murahin. Naiinis ako! Tatawagan ko ang mga apo ko sa bundok, magtelepono, para kayo'y parusahan ayon sa ating alituntunin. Maghanda kayong mapalo sa puwet. Hoy, Jengshan at Jengting ba ito? Sino yon? Di ko marinig. Hoy! Naririnig niyo ba ako? Sino daw ang hinahanap mo? Magsalita ka. Hoy, oy, Oy, Anong sira-sirang bagay to? Di ba sabi nila, pwede silang kontakin kung may kailangan? Lalong lumalala ang pagiging bingi ng tatay mo. Oo nga, lalong lumalala. Patingin ka na sa doktor balang araw. 100 taon na siya. Kung di marinig, wala namang problema. Hindi pwede. Matutulog na ako. Ang sarap-sarap ng masahe na to. Matutulog na rin ako sandali. tama na yan. Ikaw, huwag ka nang magpanggap. Bea Santos, naghanap ka ng peke para magpanggap na ninuno at balak mong saktan ang lolo mo. Nagpahanap ka pa ng tao para saktan ang ninuno. Ginawa mo ang ganitong labag sa kaugalian. Ngayon pa lang, dapat nang palayasin sa pamilya at tanggalin sa talaan ang angkan. maniwala kayo sa akin. Siya talaga ang ninuno. Nakita ko ang kanyang kakayahan. Kaya niya talagang iligtas si Lolo. Bea, may iba ka pa bang paraan para mapatunayan na ang batang hinanap mo ay ang tunay na ninuno? Hindi niya mapapatunayan yan dahil ang munting bastardo na to ay hindi talaga ninuno. Ipag-utos mo agad, alisin si Bea Santos sa talaan ng angkan at itong munting bastardo, sinaktan ang ninuno. Papatayin kita ng walang libingan. At itong munting bastardo, sinaktan ang ninuno, sisiguraduhin kung wala kang matitirhan kahit libingan. Bea Santos, simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Santos. Lumabas ka na agad sa bahay ng pamilya Santos. Lolo David, hindi ko kailanman inisip na saktan si Lolo. Dinala ko ang ninuno dito para lang iligtas si Lolo. nagsisinungaling ka pa. Hindi ka na miyembro ng Pamilya Santos ngayon. Ilabas mo ang shares mo sa grupo ng Pamilya Santos. Munting apo sa tuhod. Ngayon ko lang nalaman ang masamang hangarin mo para lang pala sa yaman ng pamilya Santos. Ikaw na munting bastardo. Ano ang sinasabi mo? At saka, ito ay usapin ng aming Pamilya Santos. Ano ang kinalaman mo? Ako ang nagtayo ng pamilya Santos mula sa wala. Wala pa rin ba akong kinalaman? Bata, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, pupunitin ko ang bibig mo. Bea, nakikita mo ang sitwasyon. Kung ibibigay mo lang ang shares mo sa pamilya Santos, maiiwasan natin ang nakakahiyang sitwasyong ito. Ito ay para rin naman sa dignidad ng pamilya Santos. Ang shares na yon ay ibinigay sa akin ni tatay. Bakit ko ibibigay sa inyo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lolo David? Hindi ka na miyembro ng Pamilya Santos. Ilabas mo.
Ilabas mo. Ibigay mo agad. Tama na. Ilabas mo na. Ilabas mo na. Ibigay mo agad. Tama na. Tungkol kay Bea, hindi pa malinaw ang investigasyon. Pero kayo, patuloy kayong naninindak. Nakalimutan na ba ninyo ang aral ng pamilya Santos? Pagmamahal at pananampalataya, kabutihan at responsibilidad. Alam mo ang aral ng pamilya Santos? Mga walang utang na loob na ina po, naniniwala kayo sa chismis, binabayaan ng pamilya. Nasaan ang pagmamahal? Nasaan ang pananampalataya? Nasaan ang kabutihan? Nasaan ang responsibilidad? Bea, walang makakaalis ng pangalan mo sa talaan ng pamilya nang walang pahintulot ko. Kung may maglakas loob pa, ako mismo ang magtuturo sa kanya. Sino ang may lakas ng loob na turuan ang miyembro ng pamilya Santos? May lakas ng loob ka pala. English, a 37558. Sino ang may lakas ng loob na pagalitan ang miyembro ng pamilya Santos? May lakas ng loob ka talaga. Pinsan Miguel, dumating ka na rin. Sino ba talaga? Ang tapang mong magpanggap na ninuno. Ito yung batang paslit na ito. Hindi lang siya nagpanggap na ninuno, paulit-ulit pa niyang ininsulto si Lolo David. At ang pamilya Santos. Saan galing ang batang ito? Alam mo ba na ang ninuno ang pinakamataas na pinuno ng pamilya Santos? Ang pinakarespetadong matanda? Ikaw, nagpanggap ka sa kanya? Gusto mo bang mamatay? Mabuti. Hindi ko inaasahan na sa murang edad mo ay meron ka ng ganyang kasanayan. Mukhang hindi naman lahat sa pamilya Santos ay walang kwenta. Satsat! Ang pinsan ko ang pinakamahusay na mandirigma sa lungsod ng Ulap at siya rin ang commander ng Security Bureau. Ang buong seguridad ng lungsod ng Ulap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng pinsan ko. Dapa ka na at humingi ng tawad. Ikaw, munting apo sa tuhod. Ako pa ang papaluhudin mo para humingi ng tawad? Baka hindi mo kayanin ang kahihinatnan. Huwag kang masyadong mayabang, batang paslit. Ang libu-libong taong pundasyon ng pamilya Santos, ang kasalukuyang kapangyarihan nito, ay lahat regalo ng ninuno. Ang tapang mong magpanggap sa kanya, naniniwala ka bang itatapon kita sa impyerno ng walang hanggang pagdurusa bilang babala sa lahat? Naniniwala ka bang itatapon kita sa impyerno ng walang hanggang pagdurusa para maging babala sa lahat? Impyerno ng walang hanggang pagdurusa? Ito ang pinakamalupit na impyerno. Sabi nila, ang mga pumapasok doon, wala pang nakakalabas ng buhay. Munting bastardo, kung magsosori ka ngayon, baka maiwan ka pang buo ang katawan. Kung hindi, huwag mong sisihin kung pambubuliin ka namin. Lolo David, Pinsan Miguel, hindi pa napatutunayan ang lahat. Paano nating masasabi agad? At saka, sa laban kanina, malinaw na ang ninuno ang nanalo. Kanina, dahil bata siya, naawa akong sumuntok. Binastos ako ng batang ito, kaya medyo natalo lang ako. Tama, isipin ninyo. Ninuno, paano pwedeng bata lang siya? Ang munting bastardong ito, tiyak na ginagamit lang ng may masamang hangarin para manloko rito. Lolo, maniwala ka sa akin. Hindi ako maghahanap ng tao para saktan ka. Siya talaga ang ninuno. Ganito na lang. Dito, si Miguel lang ang may kakayahang makipag-usap ng malaya sa mga ninuno. Miguel, tanungin mo ang mga ninuno para patunayan nila kung sino ang tunay na ninuno. Siya. Wala ang ninuno. Ang sarap talaga ng buhay ngayon. Noong nakaraang mga araw, ang dami kong ginawa. Nang hina ako, di na makatayo, ng tuwid. Kung hindi nababalik ang ninuno kailanman, Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung malaman iyan ng ninuno, wala na tayo. tumawag si Miguel Santos. May nangyari kaya sa ninuno? Gets ko na. Siyempre sila, pinapasundo tayo para kunin ang ninuno. Pabalik na ang ninuno. Tapos na ang magandang buhay natin. Anong ginagawa mo? Parang hindi tayo naka-receive. Hayaan nating mag-alaga pa sila ng ilang araw sa ninuno para mas matagal pa tayong mag-enjoy. Tama ka. Pero Pero kung talagang hindi ka mapalagay, hayaan mo ang anak kong si Carlos Santos ang pumunta. Siya naman ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Ulap. At isa rin siyang pinakamayamang tycoon. Siya rin ang pinakamatanda sa aming pamilya Santos. at saka, kapag nandiyan siya, kahit butasan ng ninuno ang langit, kaya itong ayusin ni Carlos. Teka, hayaan mo akong ipadala ang larawan ng ninuno. Baka kasi dahil sa malabong paningin ng matanda, hindi niya makilala.
Nanay, paano kung totoong siya ang ninuno, ang batang ito? Paano magiging bata ang ninuno? Ngayon, gagamitin natin ang batang ito para sirain si Bea Santos. Pagdating ng panahon, kapag kailangan ng humingi ng tawad sa tunay na ninuno, sasabihin lang nating wala tayong kaalam-alam, na tayo'y nalinlang lang ng malaking matabang ito. Ayos na yon. Ikaw, maging kalmado ka sa pagharap sa mga problema. Kapag nangyari na talaga, itatapon na lang natin ang sisi sa malaking matabang ito. Hindi ba ayos na yon? Kumusta si Miguel? Ano ang sabi ng ninuno? Hindi sumasagot sa tawag ang ninuno. Mukhang ang mga inapo ko sa bundok ng langit ay masayang masaya ang buhay. Ako, ang inyong ninuno, ay inaapi at pinag-iinitan dito sa ibaba at wala man lang kumikilos. Pag uwi ninyo, lahat kayo ay papaluin. Walang alam na bata. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na dahil hindi kita matawagan, ay hindi ko na mahuhuli ang pagpapanggap mo. Mga tauhan, dalhin ang espada. Ang espadang ito ay tinatawag na espada ng langit. Gawa ito sa isang pambihirang bakal mula sa labas ng mundo. Kahit na 1 metro lang ang haba nito. 1,000 kilo ang bigat nito. Hindi ba't ito ang aking dating espada, ang espada ng langit? Ilang daang taon na ang nakalipas, matalas pa rin ito. Madali lang patunayan, ang espadang ito, tanging ang tunay na ninuno ang makakabuhat nito ng 1 kamay lang. Subukan ninyong dalawa ngayon. Kung sino ang makakabuhat nito, siya ang tunay na ninuno ng pamilya Santos. Isang espada lang yan, gaano ba kabigat? Ang 300 kilo kong katawan ay hindi galing sa hangin. Isang espada lang, paano ako mapipigilan nito? Kaya mo yan, ninuno. Ang ninuno ang pinakamataas na pinuno ng pamilya Santos. Isang hakbang na lang mula sa pagiging immortal. Walang problema yan. Gumagalaw na. Nag-iisa lang ang ninuno. Inaangat ang espada ng langit. Patay na mataba ka! Kung puro lakas lang ang gagamitin mo, masasaktan lang ang mga lamang loob mo. Baka pumutok ang mga ugat mo at mamatay ka. Batang paslit ka! Munting bastardo, 1,000 kilo ang bigat ng espada ng langit na ito. Nag-iisa lang ang ninuno ng iangat ito. Patunay na hindi karaniwang tao ang ninuno. Ikaw, dito ka nagsasalita ng basta-basta? Baka kaya mo rin itong iangat? Maliit na espada ng langit lang ito. Kayang-kaya kong iangat. Hanggang ngayon, nagyayabang ka pa rin, batang paslit? Kung talagang kaya mong buhatin ang espadang ito, lahat ng miyembro ng pamilya Santos ay luluhod sa'yo. Sinabi mo yan, ha? Oo, sinabi ko. Anong gusto mong gawin? Kaya mo yan. Munting bastardo. Payo ko sa'yo, huwag ka nang magpakatapang. Kapag may nangyari sa'yo, hindi kami mananagot. Sa wakas, nahayag na ang tunay mong kulay. Ngayon, tingnan natin kung paano pa magmamalaki ang munting bastardong ito. Tatay, tingnan mo. Peke nga talaga ang batang ito. Si Bea ang nagpasimula nito para guluhin tayo. Tapos ang sabi pa, ninuno ng pamilya Santos. Nakakatawa talaga. Kuya Ricardo, hindi natin matitiis sa pamilya Santos ang mga walang utang na loob na inapong ito. Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa para sa'yo. Paalisin natin sa pamilya Santos ang mapagmataas at walang galang na inapong ito. Bea, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo nga sa lahat? Lolo, totoo. Sinagip niya ako gamit ang mahika kanina. Siya talaga ang ninuno. Nakalimutan ko, binigyan ko ng mahiwagang kapangyarihan ang espada ng langit na ito. Mahirap itong buhatin ng karaniwang tao. Siya! Nakuha niya ang espada ng langit at ang dali-dali pa. Yung malaking mataba kanina, nagdugo na nga ang bibig. Pero itong maliit na bata, parang walang hirap-hirap. Baka nga totoo na siya ang ninuno? Ang ninuno ng pamilya Santos ay isang bata pala? Grabe naman, di ba? Noon pa man, natatakot ako na kayong mga inapo ko ay masira ang aking espada ng langit. Kaya nilagyan ko lang ito ng kaunting mahika para maging 1,000 kilo ang bigat nito.
Pero ngayon, inalis ko na yon. Ngayon, kahit sino ay madali nang makakabuhat nito. Paano ito nangyari? Siyempre, posible. Ang pag-alis ng Mahika ay maliit na bagay lang para sa akin dahil ako ang tunay na ninuno ng pamilya Santos. Kalokohan. Ako ang gumamit ng aking panloob na lakas para alisin ang Mahika. Kaya nga ako nasugatan. Ikaw, munting bata, paano mo maiangat ang espadang yan kung hindi? Ibig sabihin, ang sinasabi mo ikaw ang nag-alis ng Mahika ng espadang ito? Itong munting bata, nagpapanggap lang yan. Sige, kung sinasabi mong ikaw ang nag-alis ng Mahika, di ulitin mo. Pakiusap, tanggalin mo ulit ang kapangyarihan nito para makita ng munting bastardo na ito. Napakayabang para sa isang nakakaalam lang ng masamang sining. Parang hindi niya iginagalang ang aming pamilya Santos. Ninuno, dapat ninyong ituwid ang lahat. Ninuno, ipakita ninyo sa kanya ang inyong kapangyarihan. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyong batang paslit na ito ang tunay na mundo. Paano nangyari ito? Nabuhay ako ng 1,000 taon. Ako ang gumawa ng espadang ito. Kung gusto kong bigyan ito ng kapangyarihan, magkakaroon ito. Kung gusto kong tanggalin ang kapangyarihan nito, matatanggal ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gumagamit ng salamangka ang munting batang ito. Tama. Tiyak na gumagamit ng salamangka ang batang paslit na ito. Kung hindi, paano kayang maiangat ng isang bata ang espada ng langit? Ginamit mo rin ang salamangka para linlangin si Bea, di ba? Ano ba talaga ang balak mo? Gumamit ka pa ng ganitong hamak na paraan para insultuhin ang aming ninuno ng pamilya Santos. Akala mo ba wala ng ibang tao sa aming pamilya Santos? Napakalaki ng apog mo, Miguel. Dapat mong turuan ng leksyon ang munting demonyong batang ito para maibalik ang dangal ng aming pamilya Santos. Ang pinsan ko ang pangunahing Diyos ng digmaan sa lungsod ng ulap. Ang kanyang mga kamao ay kayang yanigin ang mga bundok at lupa. Batang paslit. Haring... Maghanda ka na sa kamatayan. Imposible. Naipit niya ang aking nag-aapoy na kamao. Mamatay ka na. Nagalit ang pinsan kong si Miguel. Batang paslit. Ngayon ay patay ka na. Ang nag-aapoy na kamao ni Miguel ay walang katulad sa buong mundo. Tingnan mo itong munting bastardo. Matapang ka pa bang magmalaki? Ninuno, mag-ingat ka! Ang aking nag-aapoy na kamao. Munting apo sa tuhod, magaling ang iyong kakayahan. Ngunit para labanan ako, dapat kang mag-practice pa ng ilang daang taon. Halimaw! Ikaw ay nagpanggap bilang ninuno ng aking pamilyang Santos at paulit-ulit mong sinugatan ang mga nakatatanda sa aking pamilyang Santos. Kahit napatayin mo ang buong pamilyang Santos, ang aming pamilyang Santos ay hindi susuko sa iyo. Nag-arkila ako ng 3 mahusay na mandirigma mula sa lungsod ng ulap. Ang pinsan kong si Miguel mag-isa, mahirap labanan ng iyong kapangyarihang demonyo. Ayaw kong maniwala na ang 3 mahusay na mandirigma ay hindi ka matatalo. 3 mahusay na mandirigma. Lumabas! Ikaw, Bakit ganyan ang itsura ninyo? Nasaktan ako ng isang bata. At naaksidente sa sasakyan. Pero okay lang ako. Ayos na. Mabuti naman. Ngayong araw, papagawa ko sa inyo na patayin ang isang munting bastardo. Kapag natapos na, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 10 milyong piso. Opo, Ginoong Leo. Sino ang gusto ninyong patayin? Siya mismo, ang halimaw na ito. Hoy, Nagkita ulit tayo. hoy, mahal. Mangganganak ka na. Sige, pupunta na ako. Ginoong Leo, mangganganak na ng pangalawa ang asawa ko. Pupunta na ako sa ospital. Ginoong Leo, pag-usapan natin ito sa susunod. Oo nga pala, mangganganak na ng pangalawa ang asawa ko. Kailangan ko ring pumunta sa ospital. Pangalawang anak ng asawa niya iyon. Bakit ka pupunta? Ba? Ako, magkapatid kami sa puso. Ang asawa niya ay asawa ko rin. Ako, kailangan ko ring pumunta sa ospital. Huwag mong sabihin sa akin na ang asawa ninyong 3 ay iisa lang? Siyempre hindi. Narinig mo rin kanina. Pangalawa ang ipinanganak nila. Samantalang una naman ang sa akin. Aalis na ako. Palem. Bye-bye!
Kayong mga batang henerasyon, sige na, hayaan na. Ayaw ko nang pag-isipan ang mga nakaraan. Ngayon, bilang inyong ninuno, inuutusan ko kayong itapon ninyo itong patay na mataba. Ikaw, munting bastardo, kahit gaano pa kalakas ang salamangka mo, hindi ka namin kikilalanin. Tama, ang mga inapo ng aming pamilya Santos ay mga taong may dignidad. Sa pinakamasama, patayin mo na lang kaming lahat. Munting bata, kahit na ikaw ang nagligtas sa buhay ko, pero ang aming ninuno ay hindi basta-basta mapagpapanggapan. Pababayaan kita ngayon pero kung magwika ka pa ng kabaliwan, huwag mong asahan na ang pamilya Santos ay hindi magpapakita ng awa. Paano nagkaroon ang pamilya Santos ng mga inapong tangat parang baboy? Nakakainis talaga! Ninuno, baka gusto ninyong umuwi na po at magpahinga? Gumaling na naman po si Lolo. Natatakot ka bang mahayag ang katotohanan? Hindi mo na kayang magpanggap? Peking ninuno, maninirang puri ka sa mga nakatatanda sa pamilya Santos at ngayon ay tatakas? Ano pa ba ang gusto ninyo? Ang batang paslit na ito ay dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Sigurado ka bang gusto ninyong lumuhod ako sa inyo? Hindi ba dapat kang lumuhod? Pwede akong lumuhod, pero baka hindi ninyo kayang tanggapin ang kahihinatnan. Batang paslit, mas mabuti pang lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi magdudusa kayong dalawa ni Bea. Kawalang galang. Huwag kang magpakapal. Nandito na si Tito Carlos. Lolo Carlos. Tito Carlos, Kapatid Carlos, bakit ka nandito? Alam mo bang may nagpapanggap na ninuno at narito ka para magreklamo? mukhang umabot na sa itaas ang balita. Pinapunta siya para patunayan ang pagkakakilanlan ng ninuno. Ito ang kasalukuyang pinakamatanda sa henerasyon ng pamilya Santos, si Carlos Santos. Siya ang hari ng yaman na ang yaman ay kapantay ng isang bansa. Ang kanyang kayamanan ay katumbas ng kabuuan ng top 100 sa listahan ng mga pinakamayaman sa mundo. Ang buong ekonomiya ng lungsod ng Ulap ay kontrolado niya. Talagang 1,000 taong pamilya ang pamilya Santos. Lahat sila ay pambihirang mga talento. Lolo Carlos, bakit po kayo nandito? Kanino mo pinapaluhod ang sarili mo? Ito tong munting bastardo. Hindi lang siya nagpapanggap na ninuno. Dinudusta pa niya ang pamilya Santos. Kaya't ako ay... Gago. Tito Carlos, bakit mo ginawa yon? Nagwawala tong batang to at nagpapanggap na siya ang ninuno. Ginawa lang namin ito para protektahan ang reputasyon ng pamilya Santos. Kaya namin siya pinarusahan. Tama po, Tito Carlos. Baka naman nabalikan ka ng masamang sining. Lolo Carlos, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo? Munting apo sa tuhod, halika. Dapat ay narito ka para ituwid ang mali. Bakit bigla ka na lang nananakit? Sino ka? Ako ang ninuno ng inyong pamilya Santos. Munting apo sa tuhod, bakit hindi mo ako sinasamba? Ikaw, munting apo sa tuhod, paano ka nangahas na manakit sa akin? Talagang labag sa kaugalian. Carlos, ito ang ating ninuno. Paano mo nagawa? Lolo Carlos, ito ang aming pamilya Santos, ang pinakamarangal na ninuno. Paano nyo na itanghal na saktan siya? Hintayin nyo lang. Mamaya, pag-uusapan natin ito ng maayos. Ako ang anak ni Liu Jengting ng pamilya Santos. Si Carlos Santos ay nagpupugay sa ninuno. Hindi ba't ito ang anak ni Jengting? Kamakailan lang sa bundok, pinag-uusapan pa kita. At ngayon, malaki ka na pala. Si Tito Carlos ay lumuhod sa batang ito? Posible bang ang batang ito ang tunay na ninuno? Sabi ko na, hindi ako pahihirapan ni Bea. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Nababawasan na ang aking pag-aalala. Si Tito Carlos ang tunay na ninuno. Si Tito Carlos at ang ninuno ay palaging nakatira sa bundok. Hindi kailanman nagpakita sa publiko. Baka nagkakamali po kayo? Ang aking ina mula sa Tian Shan. Espesyal na nagpadala ng larawan ng ninuno. Paano maaaring magkamali? Bumaba ang ninuno sa bundok. Maraming pagkukulang ang mga apo sa tuhod. Ito ay pagkukulang ko. Pakiusap, parusahan ninyo ako, ninuno. Ninuno, kami ay bulag at walang malay. Pakiusap, parusahan ninyo kami. Ninuno, kanina ay nagkasala ang apo sa tuhod. Pakiusap, patawarin ang ninuno. Huwag na, hindi kasalanan ng hindi alam. Ang mga bulag na apo sa tuhod na ito,
Sapat na ang bahagyang parusa. Tumayo na kayong lahat. Subalit, ang patay na matabang ito ay nagpanggap na ako, apo sa tuhod. Alam mo na ba ang dapat gawin? Ninuno, hindi ko sinasadya na magpanggap na ikaw. May nag-utos sa akin, kaya ako nagpanggap. Inutusan? Sino ang may ganitong kapal ng muka? Sabihin mo! Gago ka. Hinayaan mo akong lokohin. Ginoong Leo, hindi mo pwedeng basta-basta akong itakwil. Ginoong Leo, Ano ba ang ibig niyang sabihin? Si Ginoong Leo ang nag-utos sa akin na magpanggap bilang ninuno. Sabi niya, kung mapapasa kanya ang ari-arian ng pamilya Santos, ay bibigyan niya ako ng 10 milyong piso. munting hayop, papatayin kita. Ang matabang ito, halatang nagsisinungaling laban sa anak ko. Bakit hindi mo muna siya inusisa ng maigi bago mo siya sinaktan? Kailangan pa bang magtanong? Hayon, inamin na niya. Ninuno, kasalanan ko po ito sa hindi magandang pagpapalaki sa anak. Ako ang may kasalanan. Ngayong araw na ito, paaalisin ko ang munting hayop na ito sa pamilya Santos. Mula ngayon, hindi na siya papayagang tumapak sa pamilya Santos. Tatay, sandali lang akong nabulagan sa pera nun. Tatay, nagkamali ako, tatay. Naghanap ka ng tao para magpanggap bilang ako upang saktan ang aking tunay na tagapagmana. Hindi ka karapat-dapat na maging miyembro ng pamilya Santos. Ricardo, apo mo ito. Ano ang gagawin mo? Lolo, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako, Lolo. Patawarin mo na ako. Dahil nandito ang ninuno, siya na ang bahalang magpasiya. Marco, si Leo ang sarili mong anak. Tulungan mo siya. Ikaw ang dahilan ng sobrang pagpapalayaw sa kanya. Kaya siya naging ganito at nakagawa ng labag sa kaugalian. Ngayong nandito ang ninuno, walang makakatulong sa kanya. Ngayong araw, kayong dalawa ay ipapasok ko sa impyerno ng walang hanggang pagdurusa. Mga tauhan, Sino ang nagkakagulo? Ang ganda ng palabas na ito. Hindi ko inaasahan. Ang pamilya Santos sa sarili nitong mga inapo ay napakalupit pala. Ganun-ganun na lang ipapasok sa impyerno ng walang hanggang pagdurusa. Parang wala ng pagiging tao, di ba? Sino ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa aming pamilya Santos. Pamilya de la Vega ng Timog Lungsod. Ako si Victor de la Vega. Pamilya de la Vega? Ngayon pa lang, ilalatag ko na ang aking salita. Sino man ang parusahan ng inyong pamilya Santos, siya ang ipagtatanggol ng aming pamilya de la Vega. Ang laki ng angas mo. Alam mo ba kung ano ang estado ng aming pamilya Santos? Sa lungsod ng ulap? Maglakas loob kang manggulo rito. Walang alam sa mundo. Gusto mo bang mamatay? Kuya Miguel, ayos ka lang ba? Kayang-kaya niyang harangan ang nag-aapoy na kamao. Ano ba ang pinanggalingan nitong anak ng mayaman? Miguel, supilin mo sila agad. Parang tipaklong na sumalpok sa gulong. Sino ka talaga? Bakit ka pumunta sa aming pamilya Santos? Ano ba talaga ang gusto mo? Napakalupit ng mga pagkilos mo. Gusto mo bang pumatay ng tao? Pamilya de la Vega ng Timog Lungsod. Bakit hindi ko pa yan naririnig? Hindi ko yan narinig. Sige, kung gayon, ngayong araw na ito, ipakita ko sa inyong pamilya Santos ang tunay na lakas ng aming pamilya de la Vega. Walang alam ng mga bata. Sino ba talaga ito? Halos kapantay pa ng ninuno. Limitado ako ng katawan ng bata. Ngayon, 30% lang ng lakas ko ang nagagamit. Hindi ko siya kayang talunin. Ang ninuno ng pamilya Santos, ganyan lang pala. Hindi man lang ako natalo sa isang laban. Ang boring naman. Inaanunsyo ko, mula ngayon, ang pamilya de la Vega na ang magdedesisyon sa lahat. Kasama na ang pamilya Santos. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong guluhin ang pamilya Santos? Ito ay...
Elias Reyes, winasak mo ang daang taong pundasyon ng pamilya De La Vega para lang sa iyong pagunlad sa pagiging immortal. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ang pamilya De La Vega ay naging kasabwat sa kasamaan, nagsagawa ng masasamang gawain. Dahil sa kapakanan ng pamilya, Nakipagsabuhatan pa sa mga dayuhan, Ninuno, ginawa ko lang ito para itama ang mali at ipagtanggol ang hustisya. Maganda nga, hinahanap ko ang inyong ninuno na si Ninuno De La Vega. Paano niya pinalaki ang mga inapong ito? ang matandang si Ninuno De La Vega, matagal nang hindi nakikialam sa mundo. Ano pa ang magagawa niya sa akin? Ang pamilya De La Vega, hindi niyo ako iginagalang? Sayang, ibinahagi ko pa sa inyo ang biyaya ng pamilya Santos, ibinahagi ko pa sa inyo. Kung hindi dahil sa matandang si Ninuno De La Vega, itinuring ang aking pamilya De La Vega bilang sangay ng pamilya Santos. Ang aking pamilya De La Vega, hanggang ngayon ay hindi pa rin makabalik sa aming tunay na pinagmulan. Ang aking pamilya De La Vega ay hindi susuko ng ganito lang. Ano man ang gawing paraan. Tiyak na dadaigin ng aking pamilya De La Vega ang inyong pamilya Santos, upang malaman mo, ang aking pamilya De La Vega ang tunay na pinakadakilang pamilya sa buong mundo. Ikaw pala ay inapon ni Ninuno De La Vega. Kung sinabi mo lang ng mas maaga, magkaibigan pa naman kami noon. Bakit hindi mo sinabi noon na magkakilala pa pala kami? Ang lolo sa tuhod ko ay si Ginoong De La Vega, hindi si Ninuno De La Vega. Tingnan mo naman, bata ka pa, ang tindi ng temper mo. Hoy, kumalma ka nga. Kumalma? Pinahamak ng pamilya Santos ang aming pamilya De La Vega. Winasak ang daang taong pundasyon at muntik pang mawalan ng lahi. Matagal bago kami nakabangon muli. Alam mo ba kung ano? Ang sagradong utos ng aming mga ninuno? Wasaking ang pamilya Santos at maghiganti para sa aming pamilya. Kung gayon, gusto kong makita kung paano gagantihan ng pamilya De La Vega ang aking pamilya Santos. Walang problema. Ito ang ipinangako ni Leo Santos, ang 20% pag-aari sa grupo ng pamilya Santos, pati na ang mansyon ng pamilya Santos. Ikaw? Ikaw, walang utang na loob na anak. Leo, Ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo nga sa lahat? Lahat ito ay dahil kay Lolo. Ipinagkatiwala mo ang grupo kay Bea Santos. Alam kong wala na akong pag-asa. May kaibigan akong nag-aya sa aking magsugal sa ibang bansa. Sabi malaki ang kikitain. Pero sino ba ang mag-aakalang malas ang kamay ko? Lalo akong natalo ng lalo. Ikaw, Naghiram sa akin si Leo Santos ng 70 bilyon. Kung hindi niya mababayaran yan, kukunin ko ang 20% ng shares, pati na ang bahay na ito. 70 bilyon lang yan. Akala mo ba hindi kayang bayaran ng pamilya Santos yan? Masyado kang maliit ang tingin sa pamilya Santos. Oo, kumakalat sa buong mundo ang mga inapo ng pamilya Santos. 70 bilyon pa nga, 7 trilyon man, parang bula lang yan. Alam ko, para sa inyo, parang bula lang ang perang yan. Hindi talaga kayang i-pressure ang pamilya Santos. Pero ito ang ninuno ng pamilya Santos personal na nag-ayos para sa pamilya Santos at pamilya De La Vega ng kasunduan sa kasal. Malinaw na nakasulat dito. Ang ika-12 henerasyong tunay na apo sa tuhod ng pamilya Santos ay ipinagkakaloob sa pamilya De La Vega. ang seda na papel na ito, sinunod ko ang utos ng ninuno, ikinulong ko sa safety deposit box. Paano napunta sa'yo, to? Ikaw? Araw-gabi tayong nag-iingat. Ngunit ang taksil sa sariling pamilya ang pinakamahirap bantayan. Ang kasunduang ito na nakasulat sa seda na papel ay ipinagkaloob ng ating mga ninuno. Ibig sabihin, walang sino man ang makakapawi sa kasunduang ito sa kasal. Ayos ka lang ba, Binibini? Ang swerte, isa pala akong inapo ng pamilya Santos at may taglay ka pang gintong selyo. Ito pala ang aking tunay na tagapagmana. Hindi pwede. Ang tagapagmana ng pamilya Santos ay dapat mag-asawa, hindi ikakasal para sumama sa iba. Kung hindi, mawawala ang 1,000 taong kapalaran ng pamilya. Pero hindi ko inaasahan na ang tunay na tagapagmana pala ay si Bea.
Kailangan niyang mag-asawa ng lalaki na sasama sa pamilya natin. Hindi siya dapat magpakasal para umalis. Kung hindi siya magpakasal, ang pamilya Santos ay haharap sa isang malaking sakuna. At sa pagkakataong iyon, ang buong pamilya Santos ay magigiba. Ikaw namang ninuno, mawawasak ang iyong tunay na anyo at maglalaho ng tuluyan. Kung ikakasal si Bea Santos, ang pamilya Santos ay mawawalan lamang ng ilang kapalaran. Ang aming pamilya De La Vega ay magbibigay sa inyo ng ilang biyaya. Makalipas ang 3 araw, pupunta ako rito para sunduin at pakasalan si Bea Santos. Sa pagkakataong iyon, hindi mo na kailangang bayaran ang iyong mga utang. Dahil ang lahat ng pag-aari ng pamilya Santos ay mapapasa amin na sa pamilya De La Vega. Ninuno, ang kasunduan sa kasal na iyon, talaga po bang kayo mismo ang sumulat nito? Ninuno, si Victor de la Vega na to, totoo ba ang sinasabi niya tungkol sa banal na pagsubok? Pero may matinding alitan ang pamilya Santos at pamilya de la Vega. Paano nangyari na may kasunduan sa kasal? Kasalanan ko lahat noong mga panahong iyon. Ako po si Ninuno de la Vega, nagpapakumbaba sa ninuno ng pamilya Santos. Ang pamilya De La Vega, Kami po sa pamilya de la Vega ay mula sa inyong tunay na anak na lalaki, ang mga ina po ng linya ng Querida. Hindi ko po alam kung naaalala ninyo pa. Querida, ano ang pakay ng isang ina po mula sa panlabas na sangay ng pamilya sa akin? Sa totoo lang, maaari rin po akong ituring na inyong apo sa tuhod mula sa panlabas na linya. Ang pagpunta ko po rito ngayon ay upang humingi ng tulong sa inyo, ninuno, para sa aming pamilya de la Vega. Sabihin mo, Ang aming pamilya ay nagmula sa isang Querida, kaya't ang mga ina po ay walang tunay na pangalan o katayuan. Walang proteksyon mula sa ninuno, kaya't kami ay naghihirap at nagdurusa. Sana po, ninuno, ay maisama ninyo ang aming pamilya de la Vega bilang sangay ng pamilya Santos at maibahagi sa amin ang ilan sa inyong biyaya. kung hindi kayo mula sa tunay na linya ng aking pamilya Santos, paano ko kayo mapoprotektahan? Kung gayon, maaari po bang bigyan ninyo ng basbas ang isang kasal sa pagitan ng pamilya Santos at pamilya de la Vega, ninuno? Sa ganoon, ang aming pamilya de la Vega ay makakakuha rin ng kaunting biyaya. Ganito na lang, ang mga kasal sa makabagong henerasyon ng pamilya Santos ay nakatalaga na, baka kailangan pang maghintay ng 800 taon. Pagkatapos ng 800 taon, Sa ngayon, ang pamilya De La Vega ay dumaranas ng matinding pagsubok at hindi pa dumarating ang tamang panahon. Kung mamumuhay kayo ng matino at masipag, marahil pagkatapos ng 800 taon, magkakaroon ng pagkakataon para magbago ang sitwasyon. siya. Hindi ko inakala na may mga inapo pa pala ang pamilya De La Vega at talagang kinuha pa nila ang kasunduan sa kasal na iyon at dumating pa rito. Talagang kinuha nila ang kasunduan sa kasal na ito at dumating na sila dito. ninuno, may paraan pa ba para malutas ito? May paraan naman para malutas ito. Pero, Ninuno, kung ako ay magpapakasal sa pamilya De La Vega, ang pamilya Santos ay mawawalan lamang ng kapalaran. Kahit humina ang pamilya Santos, hindi bababa sa buhay pa tayo. At hindi mawawala ang kaluluwa ng ninuno. Hindi pwede, Bea. Hindi ka pwedeng magpakasal sa pamilya de la Vega. Tama. Kahit harapin natin ang banal na pagsubok, hindi tayo dapat sumuko sa pamilya de la Vega. Pero kung patay na ang lahat, ang pamilya de la Vega pa rin ang magtatagumpay. Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa pa. Baka pwedeng magpakasal muna si Bea. Tapos ako, ang pamilya Santos natin ay mag-iisip ng paraan para labanan ang pamilya de la Vega. Ninuno, sa tingin ko, tama si Leo. Kung ako ay magpapakasal, hindi bababa sa maililigtas ko ang buhay ng mga miyembro ng pamilya Santos. Hanggat nandito kayo, Ninuno, ang pamilya Santos ay makakabangon muli. Kung magkakaroon pa rin ng banal na pagsubok kahit magpakasal o hindi, mas gugustuhin kong hindi magpakasal si Bea. Sama-sama nating harapin ang banal na pagsubok. Ninuno, mag-isip pa po kayo ng paraan. Base sa ugali ng pamilya De La Vega kanina, kung magpapakasal si Bea, hindi natin alam kung anong hindi makataong paghihirap ang daranasin niya. Ninuno, magbigay po kayo ng payo. may ideya na ako. May mga utang na kailangang singilin mula sa simula. Ninuno, ano po ang kailangan naming gawin? Mga ina po, basagin ninyo ito ng malakas. Opo. Miguel,
Bumalik ka sa hukbo at mag-deploy. Kung darating ang pamilya de la Vega pagkatapos ng 3 araw, handa tayo. Opo, Lolo. Nagbabalik na rin sina Tito David at Tito Carlos para maghanda. Lalaban tayo hanggang sa dulo, laban sa pamilya de la Vega. Banal na pagsubok yan. Paano tayo lalaban? Tama si Leo. Dumating na ang banal na pagsubok. Paano tayo makikipaglaban sa langit? Lolo, kung mamamatay ako, malulutas kaya ang banal na pagsubok? B. Anong gagawin mo? Kung mamamatay ako, mawawalan na ng bisa ang kasunduan sa kasal. Maiingatan ang kapalaran ng pamilya Santos at hindi na tayo dadaan sa banal na pagsubok. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Lolo, May paraan. Lolo, sa totoo lang, ito na ang pinakamagandang solusyon. Tumahimik ka. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya Santos. Wala kang karapatang magsalita dito. Lolo, natalo lang naman ako sa sugal ng kaunting pera. Hindi naman ako ang dahilan ng banal na pagsubok na ito. Ang ninuno ang sumulat ng kasunduan sa kasal. Gago ka. Isisisi mo pa sa ninuno. Sino? Sino yung nagpapanggap diyan? Lumabas ka! Ikaw, batang paslit! Isisisi mo pa sa akin? Dapat mong mapalo! Ninuno! Pasensya na! Ninuno! Nagkamali ako! Nanay! Ninuno, ano na ang nangyari? Nakahanap ka ba ng paraan? Siyempre naman, nandito ako, ang ninuno. Walang sino mang makakaapi sa pamilya Santos. Bea, samahan mo ako para makipagkita sa mapapangasawa mo. mapapangasawa? Hoy, Kaninong batang to ang kulit-kulit? ikaw si Daniel de la Vega, di ba? Ikaw, kilala mo ako? Bagamat mahirap ka nga talaga. At pangkaraniwan lang ang itsura mo, mukha ka namang mabuting tao. Hoy, bata, ano ba talaga ang gusto mo? Ano pang hinihintay mo? Dumating na ang magiging asawa mo. Asawa ko? Ipapakilala ko eh. Ipapakilala ko. Ito ang aking apo sa tuhod na babae, si Bea Santos. Siya ang personal kong itinakda para sa'yo, ang itinakdang tao, Daniel de la Vega. Ninuno, anong nangyayari? At saka, sino ba siya? Hindi naman siguro basta-basta. Pag nakapag-asawa ako ng kahit sino, maiiwasan na ng pamilya Santos ang banal na pagsubok. Hindi basta-basta ang pag-aasawa mo. Siya ang tunay na tao na nakasaad sa aking kasunduan sa kasal. Anong ibig mong sabihin? Siya ang tunay na apo sa tuhod ng pamilya de la Vega, si Daniel de la Vega. Ninuno de la Vega, lumabas ka! Dumating pala ang ninuno. Ilang daang taon na tayong hindi nagkita. Ikaw talaga ay lalong bumata ang itsura. Tigilan mo ang pagsipsip sa akin. Ano ba ang ginagawa ng mga inapo ng pamilya de la Vega? Hinahawakan pa nila ang lumang kasunduan sa kasal na yon para takutin ako. Hindi ba't ibinalik na iyon sa inyo? Sa pamilya Santos noon pa? Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay, ang apo mo sa tuhod, si Victor de la Vega, ay hawak ang kasunduan sa kasal na iyon para takutin ang aming pamilya Santos. Kung hindi namin ipapakasal sa kanya si Bea, magdudulot ito ng banal na pagsubok. Oo nga. Ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Sa kabila ng pagtulong ng pamilya Santos sa inyo sa loob ng napakaraming taon, kung hindi dahil sa amin, hindi kayo magkakaroon ng tagumpay ngayon. Patawarin ninyo ako. Mga bata lang yan na naghahanap ng problema. Titingnan ko ito kaagad. Hala, mali, ninuno. Ang tunay kong apo sa tuhod ay hindi si Victor de la Vega. Kundi si Daniel de la Vega. Ibig sabihin, ang tunay na may kasunduan sa kasal sa iyo ay hindi yung bastos at walang hiya na si Victor de la Vega, kundi itong mukhang tanga na si Daniel de la Vega. Pero ang pamilya de la Vega, sa huli, ay isang malaking pamilya pa rin. Paano siya naging delivery rider? Namaya pa ang nanay ko noong bata pa ako. Mula nang dumating, yung babaeng yon. Palagi niya akong inaapi. Nang mamatay ang tatay ko, siya at si Victor ay inagaw ang lahat ng ari-arian namin at pinagkakitaan. Pinagtabuyan din nila ako. Isasama ko si Daniel de la Vega para kilalanin siya ng pamilya. Bea, umuwi ka muna. Maghanda ka na lang para sa kasal. Hindi pa ba nakakabalik ang ninuno? Isang gabi nang hindi umuwi ang ninuno kasama si Bea. Hindi alam kung nasaan sila.
Baka tinakasan na tayo ng ninuno kasama si Bea? Kapag dumating ang pamilya de la Vega, malaking problema ito para sa atin. Di tayo na rin ang tumakas. Huwag. Anong takas-takas? Ganito ba kababa ang loob ng mga Santos? Tama. Bahala na ang banal na pagsubok. Lalaban ang pamilya Santos. Hanggang sa dulo. Ang ingay dito mukhang kumpleto na kayo. Kaya simulan na natin. Ang palabas. Victor de la Vega, binabalaan kita. Umalis ka na sa aming pamilya Santos. Kung hindi, magsasawa ka sa akin. Hindi ko ipapakasal sa iyo si Bea. At saka, huwag kang mag-asa na makakuha ka kahit isang sentimo mula sa amin. Akala nyo ba ang pamilya Santos ngayon ay katulad pa rin ng dati? Ano ang ibig mong sabihin? Kaninang umaga lang, ang kagawaran ng tanggulan ay nagpadala na ng huling babala sa iyo. Tinanggal ka na sa posisyon at imbestigahan. Ano? Ano pang ginagawa ninyo dito? Siya ngayon ay hindi na ang commander ng security team. Umalis na kayo. Paumanhin, Commander Santos. Ano pa ang hinihintay ninyo? Ang hinihintay ninyo ba ay ang hari ng yaman ninyo, si Carlos Santos, di ba? Huwag kayong mag-alala, hindi na siya makakarating. Ano ang ibig mong sabihin? Kaninang umaga lang, ang mga investor ng grupo ng Pamilya Santos ay sunod-sunod na nag-withdraw ng pondo at inilipat ito sa grupo ng Pamilya de la Vega. Kaya bumagsak ng husto ang presyo ng stock. Abala siya ngayon at nagmamadaling magpaliwanag sa mga shareholder. Ano? Talaga bang wakas na para sa pamilya Santos? Ano? Talaga bang gusto ng langit na lipunin Langit? ang aming pamilya Santos? Sobra na ang pang-aapi. Miguel, Pinapayuhan ko kayo na ibigay mo agad si Bea Santos. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. imposible. B. Ay hindi kailanman magpapakasal sa isang tulad mong walang hiya. Tatay, Ikaw, munting hayop, nangahas kang sakta ng tatay ko? wala kang respeto sa mga nakatatanda. Nasa bingit na kayo ng kamatayan. Nagmamaganda pa kayo sa harap ko. Kailangan ko ba kayong igalang? Kung hindi dahil sa inyong pamilya Santos, ang aming pamilya de la Vega kaya ay maghihirap ng ganito at muntik nang mawalan ng tagapagmana. Buti na lang nakita ko ang sulat kamay ng aking lolo sa tuhod na si Ginoong de la Vega. Saka ko lang nalaman na ang pamilya Santos ay napakawalang hiya. Ang kinahinatnan ninyo ngayon ay dahil sa inyong sariling kasalanan. Si Ginoong de la Vega ay gumawa ng maraming kasamaan. Ang aming ninuno ay nagwawasto lamang ng mali at nagtataguyod ng katarungan. At ang pamilya de la Vega ang nararapat sa parusa. Tatay, Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, ibigay mo sa akin si Bea Santos. Matigas talaga ang buto ng inyong pamilya Santos. Sige, tingnan natin kung matigas ang buto ng pamilya Santos o ang kamao ko. mamatay kayong lahat. Tigil! Victor de la Vega, ano ang gagawin mo? Mahal ko, akala ko ba ay tatakas ka sa kasal? Sasabihin ko sa iyo, kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Bea, huwag. Hindi ganoon kadali ang mamatay. Ngayon, magpakasal ka man o hindi, o mamamatay silang lahat. Magpakasal ka man o hindi ngayon. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Huwag, Bea. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi kailangan ng aming pamilya Santos na umasa sa isang kasal ng babae para iligtas ang sarili. Tama. Bea, makinig ka sa iyong lolo. Lalabanan ng aming pamilya Santos ang pamilya de la Vega hanggang sa dulo. Kung ikakasal lang ako sa iyo, hindi mo na sila pahihirapan? Siyempre naman, kapag ikinasal ka sa akin, magiging asawa na kita. Magiging pamilya na tayo. Paano ko sasaktan ang sarili kong pamilya? Tama ba? Mabuti. Papakasal ako. Mabuti. Nakahanda na ang kotse sa labas ng matagal na. Nakahanda na rin ang kasal para sa iyo. Lahat ng mga taong may mataas na antas sa lipunan sa lungsod ng Ulap ay narito na. Ikaw na lang ang kulang, nobya. Mga tauhan, dalhin ninyo ang lahat para masaksihan din ng pamilya Santos ang ating kasal. Alis. Sino ba talaga ang pinuno ng pamilya de la Vega? Napakalakas pala. Nakapag-asawa pa ng panganay na apo na si Ma'am Bea Santos. At saka, binili niya ang 70% ng shares ng hari ng yaman na si Carlos Santos. Napakayaman talaga.
Sa pagsasama ng pamilya De La Vega at Santos, pagsasama ng dalawang malalakas. Sa hinaharap, ang pamilya De La Vega at Santos ay makakapaghari-harian na sa mundo. Maligayang pagdating sa lahat ng mga bisita sa kasal ng pamilya De La Vega at Santos. Pakilabas ang bagong kasal. Salamat sa pagdalo sa kasal namin ni Bea. Ngayon, palitan ng singsing ang bagong kasal. Suotin mo. Hindi mo rin gustong makita ang mga Santos na mamatay sa harap mo, di ba? Ninuno, Ikaw, wala kang karapatang pakasalan si Bea. Ikaw, wala kang karapatang pakasalan si Bea. Ninuno, dumating ka na rin. Anong ginagawa mo rito? Ang kasal ng aking apo sa tuhod na si Bea. Hindi ba ako ang ninuno ay maaaring dumalo? Matagal ko nang naririnig na bata ang ninuno ng pamilya Santos. Ay isang bata. Mukhang totoo nga ang sabi-sabi. Kahit isang bata ay maaaring maging ninuno. Hindi katakatakang hamina ang pamilya Santos. Ano ba ang alam ninyo? Kung hindi ako nabigo sa banal na pagsubok 5 taon na ang nakalilipas at nakulong sa katawan ng batang ito na limitado ang aking kapangyarihan, paano mangyayari ang lahat ng problemang ito ngayon? Ngunit sapat na ito para ayusin ang walang hiyamong kabataan. Ninuno ng pamilya Santos. Anong kasalanan ang nagawa ko? Ikaw ang dapat sisihin. Dumating ka pa sa aking kasal para guluhin ito. Ikaw ang kumalat ng maling balita at pinagbintangan si Miguel kaya naalis siya sa tungkulin at imbestigahan. Sadyang nagtayo ka ng isang patibong na sugal upang lokohin si Leo at magkaroon siya ng malaking utang. At ang pinakamasama sa lahat, ginamit mo ang buhay ng mga miyembro ng pamilya Santos para pilitin si Bea na pakasalan ka. Napakababa at walang hiya mo. Napakasama ng ugali mo. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, ilang mga politiko at mayayamang tao ng pamilya Santos ang natalo. Ano ba ang hawak ng pamilya De La Vega sa pamilya Santos para mapahamak ang nangungunang pamilya, ang pamilya Santos? Sa ganitong kalagayan, Ang dahilan kung bakit imbestigahan si Miguel Santos ay dahil may mga nagreklamo. May problema ba doon? Makikita natin ang resulta. Tungkol naman kay Leo Santos, hindi ko siya inaya na magsugal. Siya ang nakiusap sa akin na turuan siyang kumita. Kalokohan! Ikaw ang nagsabi sa akin na walang interes ang utang. Tapos pinilit mo akong maglabas ng 20% ng aking shares bilang collateral. Iyon ang patibong mo. Tungkol naman kay Bea Santos, ito ang kasunduan sa kasal na sinulat mo mismo. Ito ang kasunduan sa kasal na ikaw mismo ang sumulat. Ito ang kasunduan sa kasal na isinulat noon ng ninuno ng pamilya Santos kasama ang ninuno ng pamilya De La Vega. Saksi ang langit at lupa. Kung sakaling ito'y sisirain, dapat magdusa sa banal na pagsubok. Tama ba? Talagang personal na itinakda ang kasunduan sa kasal. Hindi ito maaaring tanggihan, di ba? tama, hindi pwedeng maging sinungaling ang isang tao. Tinulungan ng pamilya De La Vega ang pamilya Santos sa banal na pagsubok. Tapos sasabihing napilitan lang silang magpakasal? Napakawalang utang na loob ng pamilya Santos. Napakabait ng pamilya De La Vega. Hindi man lang pasalamatan ng pamilya Santos. Gusto pang sirain ang kasunduan. Kapag dumating na ang banal na pagsubok, huli na ang lahat para umiyak sila. Ninuno, hindi mo naman ito itatakwil, di ba? Tama, ito nga ay ang kasunduan na ako mismo ang sumulat. Ngunit ang tunay na ikakasal kay Bea ay hindi ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mong mabuti kung paano isinulat ang kasunduan sa kasal. Sa itaas, ipinahayag sa langit. Sa ibaba, ipinaalam sa impyerno. Ang aking tunay na apo sa tuhod ng pamilya Santos at ang tunay na apo sa tuhod ng pamilya De La Vega ay magsasama. Ang kasulatang ito ang magpapatunay. Kung may lalabag, sisingilin ng langit at lupa. Malinaw na nakasulat dito sa kasunduan sa kasal. Walang pagkakamali. Oo, malinaw na nakasulat dito sa kasunduan sa kasal. Ang aking tunay na apo sa tuhod ng pamilya Santos at ang tunay na apo sa tuhod ng pamilya De La Vega ay nagkasundo sa kasal. Ngunit hindi ikaw ang tao mula sa pamilya De La Vega sa kasunduang iyon. Ninuno ng pamilya Santos, hindi ka ba nagiging malilimutin na sa katandaan? Ngayon ay pinag-aalinlanganan mo na ang aking pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilya De La Vega? Ikaw ba ay isang tunay na apo sa tuhod? Siyempre, ako ay isang marangal na tunay na apo sa tuhod ng pamilya De La Vega. Si Bea Santos, ako lang ang maaari niyang pakasalan. Kung ikaw ang tunay na apo sa tuhod, sino naman siya?
Ipakilala mo, ito ang tunay na apo sa tuhod ng pamilya De La Vega, si Daniel De La Vega. Ikaw? Bakit ka nandito? Walang kwenta ka. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kunin ang sa akin. Malinaw na nakasulat sa huling habilin ng tatay ko na ibinigay niya ang lahat sa akin at pinaalis ka sa pamilya. Anong karapatan mo ngayon para makipag-agawan sa akin? Akala ko noon, paborito ka lang ng tatay, kaya binigay niya ang lahat sa iyo. Pero ang totoo, gumamit ka ng masamang paraan para pilitin si tatay. At ang mas masahol pa, Ikaw ang pumatay sa kanya. Para lang makuha ang kasunduan sa kasal ko? Nagmamadali ka na lang. At ngayon, nagtutulungan kayo para siraan ako? Sasabihin niyong ako ang pumatay sa sarili kong ama? Anong ebidensya mo? Siyempre, meron ako. Akala mo ba si tatay ay muling mabubuhay? Ito ang huling habilin na iniwan ni tatay. Nakasaad dito na ang lahat sa pamilya De La Vega ay sa akin mamana. Imposible! Peke itong huling habilin. At Pirma mismo ni tatay ito. Paano ito magiging peke? Victor, anong ginagawa mo? ngayon, wala nang makakapagpatunay. Ginugulo niyo lang ako. Ano namang pinagtatawa mo? matandang De La Vega, oras mo na. Muling pagkabuhay, pero ako, ang ninuno ng pamilya De La Vega, ay maaring ibalik ang lahat ng sulat ng mga miyembro ng pamilya De La Vega. Walang saysay ang pagsunog mo. Ninuno, Nandito na rin ang ninuno ng pamilya De La Vega. Mukhang totoo nga ang sinabi ng ninuno ng pamilya Santos. Hindi siya ang tunay na apo ng pamilya De La Vega. Kung gayon, ang nakasulat sa kasunduan sa kasal kay Bea Santos, ay hindi siya. Biglang nagbago ang sitwasyon. Sino ba talaga ang ninuno? At sino ang apo? Ikaw, rebeldeng apo, labag sa kaugalian, pumatay ng ama at kapatid, at ngayon, ginagamit mo pa ang kasunduan sa kasal para takutin ang pamilya Santos. Ganti sa kabutihan ng masama. Mas masahol ka pa sa hayop. noong mga panahon noon, ang aming pamilya De La Vega ay ibinigay mo sa sangay ng pamilya Santos. Ipinahiya mo ang aming pamilya. Anong mukha ang ipapakita mo para maging ninuno ng aming pamilya De La Vega? Batang paslit, ang lakas ng loob mong sumuway sa ninuno. Kung ganyan ang uri ng ninuno, hindi na kita kikilalanin. May ninuno akong tulad mo. Hindi ko na lang kikilalanin. Victor, tigilan mo na yan. Ang kasunduan sa kasal na ito ay pinatunayan ng langit. Ako ang pakakasalan ni Bea. Kung pipilitin mo si Bea na pakasalan ka, ang pamilya De La Vega ay daraanan ng banal na pagsubok. Gusto nyo lang talagang kanselahin ang kasunduan sa kasal, di ba? Anong banal na pagsubok? Wala akong takot. Sasabihin ko sa'yo, ako ang tunay na apo ng pamilya De La Vega. Ako lang ang makakapag-asawa kay Bea Santos. Bitawan mo ako. May pinatay. Tumakbo na. Mamamatay kayong lahat ngayon. Daniel, ayos ka lang ba? Ayos lang, Bea. Huwag kang mag-alala. Daniel, papatayin kita! Ingat. Hindi ko inaasahang ganito kalalim ang iyong panloob na lakas, mukhang natanggap mo ang tunay na aral ni Ginoong De La Vega. Noon, hindi ka kayang talunin ng lolo sa tuhod ko. Pero ngayon, isa ka lang na batang paslit. Hindi mo magagamit ang lahat ng iyong kasanayan. Hindi mo ako kalaban ngayon. Ano? Tinatawag ka nilang ninuno. Pero sa paningin ko, isa ka lang na batang paslit. Rebeldeng apo, ibaba mo ang ninuno. Gago, papatayin kita. Ninuno, mag-ingat ka. Ngayon din, papatayin kita. At ang pamilya Santos ay mawawala na rin. Pagdating ng panahon, ang pamilya De La Vega ang magiging pinakamahusay sa lahat. Ninuno! Ninuno! Daniel, Ninuno, ayos ka lang ba? Sumakit ang likod ko. Kinabahan ako ng husto, Ninuno. Buti na lang ayos ka. Ninuno, Kahit mamatay man kami, hindi namin hahayaang masaktan ka kahit katiting. Ninuno, ipagtatanggol ka ng mga inapo ng pamilya Santos. Ako si Ricardo Santos, tunay na apo, sa tuhod ng ika-10 henerasyon ng pamilya Santos. Ako si Miguel Santos, tunay na apo sa tuhod ng ika-12 henerasyon ng pamilya Santos. at ako rin. Ako si Leo Santos, tunay na apo sa tuhod ng ika-12 henerasyon ng pamilya Santos. Magbabantay kami para sa iyo, Ninuno. Magbabantay? Kayong mga daga ng pamilya Santos, karapat-dapat ba kayong maging kalaban ko? Ngayong araw na ito, papatayin ko kayong isa-isa upang ialay sa ninuno ng pamilya De La Vega. Kaya pala ang paraan para mawala ang selyo ay ang pagkakaisa ng buong pamilya.
Sa wakas, naibalik ko na ang aking tunay na anyo. Victor de la Vega. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Pakiusap, patawarin mo siya, ninuno. Ang masamang apong ito ay gumawa ng labag sa kaugalian. At ikaw ay namamagitan pa para sa kanya. Ang aking pamilya, ang mga De La Vega, ay nalugmok na. Kakaunti na ang miyembro. Mula nang gumawa ng masama si Ginoong De La Vega, 100 taon na ang nakalilipas. Alam kong wala ng kapangyarihan ang pamilya De La Vega. Kaya't hindi na ako nakialam sa mga pangyayari sa mundo. Ngunit, sa huli, siya ay isa pa ring inapo ng aking pamilya. Sana'y bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, ninuno. W. Hayaan mong dalhin ko siya sa bahay at mahigpit na disiplinahin. Pakiusap, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, ninuno. Sige na. Dahil namamagitan ka, patawarin ko na ang kanyang buhay. Ngunit kung magpapatuloy ang pamilya De La Vega sa paggawa ng masama sa hinaharap, hindi ako mag-aatubiling lipulin kayong lahat. Maraming salamat, ninuno. Ang mga Santos ay talagang mabubuting tao. Sa loob ng maraming taon, nag-away-away lang kami sa loob ng aming pamilya. Malayo na ang agwat namin sa kanila pagdating sa pag-iisip. Tama, kung hindi dahil sa mabilis na pagkilos ng ninuno ng pamilya Santos, baka ang magdanas ng banal na pagsubok ay ang aming pamilya, ang mga De La Vega. Ninuno, paano na si Daniel? Wala na siyang pulso. Namamatay siya dahil iniligtas niya ako, tiyak na ililigtas ko siya. Huwag mong gawin iyan, ninuno. Ang panloob na elixir na ito ay ang kasanayan mula sa iyong 1,000 taong paglilinang. Kung ibibigay mo ito sa kanya, mawawala ka sa 3 mundo. Ninuno, ang 3 karayom ng plum blossom ng aming pamilya, iyon ay kilala sa buong mundo. Magagamit mo iyon para magpagaling. Hindi mo kailangang gamitin ang... Ang 3 karayom ng plum blossom ay para lang sa mga taong malapit ng mamatay, at siya ay wala ng hininga. Lahat ay nagsimula sa akin. Dapat din itong matapos sa akin, ninuno. Bilang ninuno ng pamilya Santos, Naipagtanggol ko na ang pamilya ng 1,000 taon. Mula ngayon, kayong mga apo sa tuhod, dapat nang maging independyente. Ang mga inapo ng pamilya Santos ay nagpapaalam sa ninuno. Ninuno, Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa pamilya Santos. Mula ngayon, dapat nating sundin ang mga aral ng ninuno, maging mabuti sa lahat ng oras. Magtulungan at palakasin ang pamilya Santos. Magkaisa tayong lahat, magmahalan at magtiwala, maging mabuti at responsable. Daniel, nagising ka na rin, Daniel. Wala na akong nararamdaman. Nasaan ang ninuno? Kumusta na siya? Hindi na makakabalik ang ninuno. Kasalanan namin ito kung hindi lang kami tamad at hinikayat ang ninuno na bumaba. ano? Baba na naman ang ninuno? inanunsyo ng grupo ng pamilya Santos kaninang umaga. Na nagbitiw si Ricardo Santos bilang chairman. At ang panganay na apo na babae na si Bea Santos ang magmamana. Nakatanggap si Bea Santos ng suporta mula sa daan-daang grupo sa loob at labas ng bansa. Ngayon, tumigil sa pagtaas ang stock ng grupo ng pamilya Santos. Ayon sa mga mamamayan, ang mga kumpanyang may konsensya tulad ng pamilya Santos Ay talagang susuportahan nila hanggang sa huli. Hoy Daniel, malapit na akong umuwi. Bakit ka pa tumatawag? Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang magpanik ha. Ano yon? Nagsalita na ang anak natin. Talaga? Una bang sinabi niya, tatay o nanay? Hindi. Ano yon? Anong tingin-tingin nyo? Mga inapo kayo, ako ang inyong ninuno.